Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Kaya lang, Nald, may isa akong anggulong nakikita. Itong tungkol dito sa ex-Marines. Itong ex-Marines, ang gusto nilang paktunayan dito na yung mga kongresista na yan ay sumusuporta sa impeachment, aktibo sa impeachment dahil nabigyan niya ng mali-malitang pera. Maleta, oo. Milyon-milyon yon. So bayad, kumbaga bayad ito. So dahil bayad itong mga Justice Committee members, sila Laila, sila Luestro, sila Ridon, bayad yung mga yan, ibig sabihin hindi walang yung jurisdiction ng ay tainted ng kasamaan. So ibig sabihin grave abuse of discretion. So parang ang nakikita ko dito, pag nag-file sila ng petition for certiorari, grave abuse of discretion lang naman ang gagamitin diyan. So ang grave abuse of discretion na itong Justice Committee nung nag-decide sila sa impeachment ni Sara ay hindi sila nag-decide ng fair na may due process, kundi dahil bayad sila. At ang gagamitin, i-attach nilang mga ebidensya diyan ay itong sa 18 ex-Marines. Kaya nga kung natuloy yung mga pagdinig ng Kamara at ay ng Senado, ng Blue Ribbon kasi pinipilit nila, gagamitin sana nila yung proceedings na yon para i-attach dito sa ito. Pero may hirapang mag-desisyon ng Supreme Court sa mga unconfirmed evidence. Dahil hindi naman dumaan pa sa isang court of law itong kanilang mga charges eh. Di ba? Hindi naman eh. Parang for now kasi ngayon, ito ay marites. Nasa level siya ng rumors. Di ba? Nagka-problema nga dahil dineputize ng ombudsman, nagsampa sila ng kaso sa ombudsman, di ba? Itong 18. Dineputize ng ombudsman ang NBI para interviewin sila dahil medyo weird na 18 isang affidavit. Di ba? Yung sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla, baka pwedeng ayusin yan. No? Nung pumunta sila sa NBI, anong sabi nila? No? Ayaw nilang magsalita because ayaw nila, nag-invoke sila ng right against self-incrimination. Medyo na-weirdohan ako doon, attorney. Wala namang kaso laban sa kanila eh. Diba? Ba't ka mag-i-invoke ng right against self-incrimination? Kaya ka nga pumunta ron para suportahan yung iyong kaso na sinampa sa ombudsman. Kaya nung nag-i-invoke sila Topacio, hindi ko maintindihan, what was that about? Wala naman silang kaso, di ba? Hindi naman silang kinasuhan. Sila ang nagkaso. At dineputize ng ombudsman ng NBI para yung kanilang sinampa na ebidensya, na affidavit, ay malakas at merong basihan. Kaya natawa ako nun eh. Dun sa, hindi sila magsasalita, using yung argument against self-incrimination. What was that about, attorney? Yun na nga eh. Actually, ang gusto talaga nila sana, palakihin yung issue na yan ng 18 na ex-Marines, pasalitain, pabiluin, Kaya lang, ang problema kasi, tama naman yung stand ni Senador Ping Lacson, pasasalitain natin yan sa Blue Ribbon. Ayusin muna, ano ba talaga ang diyan, motibo ng mga yan, sinong mga nasa likod niyan. Tama rin naman yon, or else magagamit yung Blue Ribbon. Hindi naman dapat. Kaya nga nagtaka rin ako kay Ping Lacson Nald. Si Chavit papayagan niyang magsalita sa sa Blue Ribbon. Okay siya na magsalita doon. Pero itong mga ex-Marines hindi. So, yon? Ibig sabihin, ang akusasyon kasi kay Ping Lacson may pinuprotektahan. Pero kung may pinuprotektahan siya, kung may dapat siyang protektahan, ang president, ang Pangulo, saka ang Marcos. Si Chavit.
Oo. Oy, bakit pinayagan? Samantalang ang subject ni Chavit, yung mga proyekto sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. Di posible project yan ni Sandro Marcos at saka ng mga ng mga kongresista doon. So bakit papayagan ni Lacson 'yon kung ang akusasyon sa kanya ay pinoprotektahan? Correct. Pero pagdating dito sa mga ex-Marines, talagang ayaw ni Lacson. Ano bang mo diyan, Nald, kay Lacson? Well, ang gusto kasi ni Ping Lacson, medyo ayusin muna yung affidavit. No? Na hindi naman inayos sa NBI ng mga abogado ng Marines. No? Yun yung una. Dahil sabi ni napakamot ng ulo si Boying Remulla, si ombudsman Bakit isang affidavit ng 18? Ibig sabihin sa lahat ng pangyayari magkakasama sila. Ikalawa, yung kanilang sinasabi na 805 billion. From 2022 to 2025, 1 trillion plus yung flood control. So lalabas halos lahat ng flood control ay ghost, no? So gusto ni Ping medyo ayusin lang bago sila humarap dito sa Blue Ribbon. Dahil sabi nung Marines, teka, yung medyo hindi totoo na lahat yan ay Marines. So, pag sinabi mong 18 Marines, no? Tapos sinasabi ng Armed Forces na hindi totoo yan, so ayusin muna 'yon. Hindi naman sinasabi ni Senator Ping na sarado siya. Ayusin lang, 'di ba? Ito kay Chavit, mag-isa lang siya. 'Di ba? So yung kanyang mga sinasabi ay pwedeng sabihin na isa lang ang affidavit niyan, no? So, ganun, no? Pero tama ka, bakit nila sasabihin na pinoprotektahan lang ni Ping ang presidente, ang Malacanang, pinayagan nga si Chavit. Di ba? Yun yung mahalaga. Kaya ako, ang tanong ko pa nga, attorney, yung pinag-uusapan natin sa impeachment, yung tanong kasi ng mga tao, paano kung umabot si Sara sa trial sa Senado, tapos kung makita niya na, teka, may tulog ako rito, mag-resign. Tutuloy ba yung impeachment? No? Ano yan? Ang opinion dyan ni Congresswoman Beatrix Listro, Justice Committee Chair, ang opinion niya, dapat tumuloy pa rin. Kasi ang impeachment, dalawa niyan ang patutunguhan. Ang una, removal from office. 'Yon, moot na kasi nag-resign na, di wala na. Pero yung pangalawa, papayagan pa ba siyang tumakbo sa eleksyon o rumawak ng anumang pwesto sa gobyerno? Kailangan pa rin pag-usapan 'yan. So dapat magtuloy pa rin ang trial dun sa pangalawa ng penalty. Kung kasi parang itutuloy pa ba yon na yung pangalawa? Kaya dapat magtuloy. Kaya lang, ang problema kasi dyan, opinion yan ni Beatrix Listro sa House. Pagdating sa Senate, prosecutor na lang siya doon. Ang magdi-decide niyan, yung impeachment court. Kaya, pero sabi ng ating mga legal luminaries, Justice Carpio, sila Justice Ascuna, etc., mahirap kasi pag nag-assume na ng jurisdiction yung Senate as a trial court. Ang tradition daw kasi, mahalaga ang jurisdiction. Kung may jurisdiction na, itutuloy na yon. No? Although, dahil nga, walang president, iaakyat yan ng mga Duterte sa Supreme Court. No? Iaakyat yan. Pero yung jurisdiction goes. No? Yun ang sinasabi ng mga legal luminaries because pag may jurisdiction na, ay mahirap na yang bawiin. Oo. Ano yan? Kumbaga nag-attach na yung Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.